Isang malalim na trahedya ang buhay ng mga patuloy na sumusubok na patunayan ang kanilang halaga sa ibang tao. Mga individual na humahabol sa pagkilala ng iba, ngunit hindi kailanman nakakatagpo ng tunay na kapayapaan. Nabubuhay silang pagod, balisa at nakakadena habang buhay sa mga opinyon ng ibang tao. At pagdating ng panahong ma-realize nila ito, huli na ang lahat. Lumipas na ang buhay nila at naiwan na lang ay pakiramdam ng kawalan. Si Marcus Aurelius, emperador ng Roma at isa sa mga pinakadakilang pilosopo sa kasaysayan, ay naunawaan ito kahit pa naghahari siya sa isang imperyo na may milyon-milyong nasasakupan. Nasa kanya na ang lahat, kapangyarihan, karangalan, mga hukbo, mga estatwang itinayo para sa kanya, ngunit isinulat niya, ang pinagmulan ng kabutihan ay nasa loob mo at ito ay bubukal ng walang humpay kung lagi mo lang itong huhukayin. Ang bidyong ito ay para sa sinumang pagod ng mabuhay sa paningin ng ibang tao. Kung panonoorin mo ito hanggang sa dulo at isasabuhay ang mga aral na ito, matutuklasan mo na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagtutok sa sarili mo. At kapag nangyari iyon, mamamangha ang mga nagduda sa iyo. Ngunit kung babaliwalain mo ang maririnig mo, ang iyong kapalaran ay magiging kahalintulad ng milyon-milyong nabubuhay ng walang direksyon, kontrolado ng kanilang damdamin, ng social media at ng mga inaasahan ng mga taong hindi naman talaga nagmamalasakit. Naniniwala si Marcus Aurelius na malaking bahagi ng pagdurusa ng tao ay nagmumula sa bigong pagtatangkang kontrolin ang mga bagay na lampas sa ating kakayahan. Alam niya na habang mas sinusubukan ng isa na kontrolin ang lahat ng nasa paligid niya, mas nagiging mahina at emosyonal siyang mahina. Para itong pagtatangkang hawakan ang tubig sa iyong mga kamay, habang mas mahigpit ang kapit mo, mas mabilis itong dumudulas sa iyong mga daliri. At ang problema, nabubuhay tayo sa isang mundo na nagtuturo sa atin ng eksaktong kabaligtaran. Ang hanapin ng kontrol sa lahat ng bagay, kahit pa sa mga hindi nakasalalay sa atin. Napansin mo na ba kung gaano kadalas na may gumising na masama ang timpla dahil lang sa maulan ng panahon? O kung paano naiinis ang mga tao kapag nadidelay ang kanilang mga plano dahil sa trapiko? O kapag may pumupuna sa kanila ng hindi patas? Karamihan sa mga tao ay nagpapadaig sa maliliit at panlabas na sitwasyon, at ito ang nagpapahina sa kanilang emosyon. Sinabi ni Marcus Aurelius na lumilitaw ang tunay na kapangyarihan kapag nauunawaan natin kung ano ang nasa loob ng ating kontrol at kung ano ang wala. Ito ay isa sa pinakasimpleng ideya ng Stoicism, ngunit isa rin sa pinakamakapangyarihan, ang pagtanggap sa mga hindi mababago ang pundasyon ng kapayapaan. Isipin ang isang taong nawalan ng trabaho. Ang natural na reaksyon ay kawalan ng pag-asa, galit o kalungkutan. Ngunit wala sa mga emosyong iyon ang makapagpapabago sa katotohanang wala na ang trabaho. Ang maaaring magbago ay kung paano magre-react ang taong iyon. Maaari nilang gamitin ang kanilang libreng oras upang muling hubugin ang sarili, matuto ng isang bagong bagay o maghanap ng isang mas magandang pagkakataon. Kapag nakatuon lamang sila sa kung ano ang kaya nilang kontrolin, ang kanilang mga aksyon, kanilang mga pagpili at kanilang saloobin, ginagawa nilang isang bagong simula, ang pagkawala. At ito mismo ang isinasagawa ng mga Stoic. Nabuhay si Marcus Aurelius sa malaking bahagi ng kanyang buhay sa gitna ng digmaan, napapalibutan ng mga pagtataksil sa politika, mga sakit at mga di maiisip na panggigipit. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang kapanatagan. Sa kanyang mga sinulat, ipinaalala niya sa kanyang sarili bawat isang araw na hindi niya makokontrol ang mga kilos ng iba o ang panlabas na mga sitwasyon. Ngunit kaya niyang kontrolin ang kanyang mga reaksyon, ang kanyang mga salita at ang kanyang pag-uugali. Sumulat siya,
Kung ikaw ay nababalisa sa anumang panlabas, ang sakit ay hindi dahil sa mismong bagay, kundi sa iyong pagtatasa nito. At ito, mayroon kang kapangyarihang bawiin anumang sandali. Ang pangungusap na ito ay nagsisilbing isang malakas na paalala na ang pagdurusa ay mas nagmumula sa ating interpretasyon ng mga katotohanan kaysa sa mismong mga katotohanan. Ngayon, nahaharap tayo sa parehong suliranin sa ibang anyo lamang. Sapat na ang isang negatibong komento sa social media para mawalan ng kontrol ang isang tao. Isang puna, isang paghahambing, isang kawalang katarungan, at agad na nagugunaw ang kanilang mundo. Sobrang nakatuon ang mga tao sa pagkontrol sa mga opinyon ng iba, kaya napapabayaan nila ang kanilang sariling panloob na balanse. Para bang bawat like ay nagsisilbing metro ng personal na halaga. Kapag hindi dumating ang mga ito, nagsisimula ang pagkabigo. Ngunit binalaan na ni Marcus Aurelius na ang pag-asa sa pag-apruba ng iba ay isang uri ng pagkaalipin. Sinabi niya na kabaliwan ang umasa na hindi gagawa ng masama ang masasamang tao. Ibig sabihin, hindi lohikal na hilingin na maging iba ang mundo sa kung ano ito. Ang pagtanggap sa hindi makokontrol ay hindi nangangahulugang pagiging pasibo, kundi pagiging matalino. Nangangahulugan ito ng paggawa lamang kung saan ang iyong mga aksyon ay may tunay na kapangyarihan. Kung may uminsulto sa iyo, hindi mo kontrolado ang insulto, ngunit kaya mong kontrolin ang iyong tugon. Kung huminto ang trapiko, hindi mo kontrolado ang trapiko, ngunit kaya mong kontrolin kung ano ang gagawin mo sa oras na iyon. Maaari kang magalit o makinig sa isang bagay na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Kung nabigo ang isang plano, hindi mo kontrolado ang pagkabigo, ngunit kaya mong kontrolin kung paano ka babangon. Ito ang kapangyarihan na kakaunti lamang ang tunay na nakauunawa. May mga individual na nawalan ng lahat at muling nabuhay sa pamamagitan ng paggamit ng prinsipyong ito. Isipin ang isang tulad ni Robert Downey Jr. na lumaban sa adiksyon, pagkakakulong at pagtanggi, ngunit pinili niyang ilipat ang kanyang focus. Sa halip na ikalungkot ang hindi na niya makokontrol, nag-concentrate siya sa kung ano ang kaya niya. Ang kanyang isip, ang kanyang disiplina, at ang kanyang saloobin. Ang resulta ay isang kumpletong pagbabago sa buhay at isang karera na muling binuo sa pagpipigil sa sarili at responsibilidad. Siya ang modernong sagisag ng itinuro ni Marcus Aurelius 2,000 taon na ang nakalipas. Kapag nagsimula kang maunawaan na hindi mo kayang kontrolin ang mundo, ngunit kaya mong kontrolin kung paano ka magre-react dito, may isang bagay sa loob mo ang nagbabago. Ang nakapalibot na kaguluhan ay hindi na bumibigla sa iyo sa parehong paraan dahil nagsisimula kang makita na ang lahat ng nangyayari ay isa lamang pagkakataon upang isagawa ang kabutihan. At ang pagbabagong ito sa pananaw ang nagpapasimula ng tunay na kalayaan sa emosyon. Karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil sa sila ay walang kakayahan. Nabibigo sila dahil sinasayang nila ang enerhiya sa mga hindi nakasalalay sa kanila. Sinusubukan nilang baguhin ang iba, sinusubukan nilang baguhin ang nakaraan, sinusubukan nilang baguhin ang hindi maiiwasan. At sa prosesong ito, nakakalimutan nilang baguhin ang kanilang sarili. Ang Stoicism ay isang paanyaya upang baligtarin ang pagtutok na ito. Itinuturo nito sa atin na tumingin sa loob at linangin ang isang panloob na lakas na walang sitwasyon ang makakasira. Kapag nakatuon ka sa iyong sarili, kapag huminto ka sa pagtatangkang kontrolin ang hindi makokontrol, may isang makapangyarihang bagay na nangyayari. Bumababa ang takot, humihina ang pagkabalisa at nagiging natural na estado ang kapayapaan. At kapag nangyari ito, nakikita ang resulta. Napapansin ng mga tao sa paligid mo, ngunit hindi nila nauunawaan. Nakikita nila na nagbago ka, na wala nang nakapagpapabahala sa iyo,
na iba ka at ang tahimik na balanse na ito ang pinakakinatatakutan nila dahil sa kaibuturan, ang kapanatagan ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagiging nakikita, kundi sa pananatiling matatag kahit walang sino man ang nakatingin. Sa isang mundong hinihimok ng mga panlabas na anyo, sinabi na niya na ang taong nabubuhay ng may harmonia sa sarili ay nabubuhay ng may harmonia sa universo. Nangangahulugan ito na ang panloob na disiplina, ang uri na walang sino man ang pumapalakpak, ang tahimik na puwersa na humuhubog sa kadakilaan ng isang tao. At kapansin-pansin kung paano nabubuhay ang karamihan sa mga tao ngayon sa eksaktong kabaligtaran. Gusto nilang ipakita ang lahat, ang perpektong routine, ang perpektong katawan, ang instant na tagumpay. Ngunit sa likod ng mga screen, ang makikita ay isang pagod, naliligaw at walang direksyong pulutong. Itinuturo sa atin ng Stoicism na ang landas sa paglago ay hindi nangangailangan ng madla. Si Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang tao sa kanyang panahon, gayunpaman, isinulat niya ang kanyang mga iniisip sa kanyang sarili, sa katahimikan, sa madaling araw. Habang pinamamahalaan ang Roma, humaharap sa mga digmaan at pagtataksil, nakahanap pa rin siya ng oras upang pagnilayan ang kanyang sariling pag-uugali. Hindi siya sumulat upang hangaan, kundi upang ipaalala sa kanyang sarili kung ano ang tunay na mahalaga. At ang kasanayang ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng karunungan at ego. Hindi siya naghanap ng pagkilala, naghanap siya ng pagkakaisa. Ngayon, nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang lahat ay nagmamadali upang magpakita ng resulta, ngunit kakaunti ang may pasensya para sa proseso. Gusto ng mga tao ang tagumpay ng walang sakripisyo, pagkilala ng walang pagiging pare-pareho. Gusto nilang magsimula ng isang bagay at makita agad ang resulta. Ngunit hindi iginagalang ng buhay ang gayong pagmamadali. Ang disiplina ay hindi nakikita at tahimik, at iyon ang dahilan kung bakit kakaunti lamang ang nagsasagawa nito. Ito ay ang paggising ng maaga kahit ayaw mo. Ito ay ang patuloy na pag-aaral kahit walang sino man ang naniniwala sa iyo. Ito ay ang pagsasanay kahit walang sino man ang nanonood. Ito ay ang paggawa ng tama kahit na ang buong mundo ay pumili ng shortcut. Ilang beses mo nang naramdaman na gusto mong sumuko dahil parang wala ng tama? Ilang beses mo nang nilingon ang paligid at nakita ang iba na mas mabilis sumusad, mas malaki ang kita, mas maraming papuri habang ikaw ay patuloy na lumalaban sa katahimikan? Ipapaalala sa atin ni Marcus Aurelius na lahat ng nangyayari ayon sa dapat, at kung maingat kang magmamasid, makikita mo ang karunungan dito. Ang pariralang ito ay isang paalala na ang panahon ng mga bagay ay hindi katulad ng panahon ng ating pagkabalisa. Bawat tahimik na pagsisikap na ginagawa mo ngayon ay humuhubog sa iyong pagkatao kahit walang sino man ang nakakapansin. Isang malinaw na halimbawa nito ay si Keanu Reeves. Siya ay buhay na patunay na hindi mo kailangan ng ingay upang makamit ang kadakilaan. Matapos mawalan ng mga mahal sa buhay at humarap sa mga trahedya na makakasira sa marami, pinanatili niya ang isang kalmado, tahimik at disiplinadong pag-uugali. Hindi niya kailanman ginamit ang kanyang sakit bilang dahilan, ni hindi niya kailangang ilantad ang kanyang mga pakikibaka. Patuloy lamang siya, araw-araw, nakatuon sa pagiging isang mas mabuting tao. At ang resulta ay ngayon, nang hindi na kailangang magsalita ng kahit isang salita, binibigyan niya ng inspirasyon ang milyon-milyon sa simpleng paraan ng kanyang pamumuhay. Ito ang esensya ng Stoicism sa praktikal na paraan, hindi pagsasalita kundi paggawa. Mayroong napakalaking kapangyarihan sa paggawa ng mga bagay sa katahimikan. Kapag nagtatrabaho ka ng tahimik, walang sino man ang nakakaalam ng iyong mga plano,
Walang sinuman ang makakasira sa iyong mga hakbang. At higit sa lahat, walang sinuman ang makakaubos ng iyong enerhiya sa mga opinyon at paghuhusga. Pinoprotektahan ng katahimikan ang kung ano ang patuloy na lumalaki sa loob mo. Ito ang espasyo kung saan nangyayari ang transformasyon. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nabibigo. Dahil hindi nila kayang tiisin ang panahon kung saan wala pang palakpakan. Isipin ng isang pintor na nagpipinta sa loob ng ilang taon nang hindi man lang nakakabenta ng isang painting, ngunit patuloy pa rin naniniwala sa kanyang ginagawa. Isipin ng isang atleta na nagsasanay sa loob ng ilang buwan sa isang walang laman na gym habang natutulog ang iba pang bahagi ng mundo. Isipin mo ang isang mag-aaral na tumatanggi sa mga pagtitipon at iba pang abala dahil naniniwala sila sa sarili nilang kinabukasan. Ang mga taong ito ay nagtatanim ng mga dinakikitang buto. At kapag lumitaw na ang bunga, tinatawag sila ng mundo na swerte. Ngunit ang itinuturing ng mundo na swerte, ang stoicismo ay tinatawag na disiplina. Para kay Marcus Aurelius, ang disiplina ay tungkulin, hindi pagpipilian. Pinaniniwalaan niya na ang tao ay dapat kumilos ng tama kahit walang nakakakita. Ang pinakamabisang paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng sa iyo'y nanakit, aniya. At ang pahayag na ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili. Sa panahong ininsulto, hindi siya sumasagot ng galit. Sa panahong pinupuri, hindi siya nadadala ng pagmamalaki. Ang kanyang katatagan ay nagmula sa sarili niyang paninindigan, hindi sa pagtanggap ng iba. Ang paglalapat nito sa modernong buhay ay mas madali kaysa sa iniisip. Nangangahulugan ito ng pagpili ng pagtutok sa sarili sa halip na paghahambing. Nangangahulugan ito ng pagpasyang umunlad ng tahimik nang hindi nararamdaman ang pangangailangang may patunayan. Nangangahulugan ito ng pagtuklas na ang tunay na pagkilala ay dumarating kapag naging isang tao ka na hindi na kailangan pang ipagtanggol ang sarili dahil ang mga resulta mismo ang nagsasalita. Nangangahulugan din ito ng hindi pagkawala ng pag-asa kapag mukhang nauuna ang iba dahil magkakaiba ang paglalakbay ng bawat isa. Ang malaking katotohanan ay nasanay na ang mundo sa ingay. Ikinagugulo ng mga tao ang pagpapakita sa publiko sa tagumpay at ang pagiging naroroon sa tunay na layunin. Ngunit kapag nagsimula kang mamuhay ng may disiplina at katahimikan, may nagbabago sa loob mo. Hindi mo na gaanong pinapansin ang iniisip ng iba at mas nagiging mahalaga sa iyo kung sino ka na. At ito ay nakakatakot para sa mga nabubuhay para sa panlabas na anyo. Dahil ang iyong pag-unlad ay hindi masusukat ng likes o masisira ng kritisismo. Kung napagnilayan mo na ang video na ito hanggang ngayon, tandaan na ang pagsuporta sa ganitong uri ng nilalaman ang nagpapanatiling buhay sa mensaheng ito. Kapag nag-subscribe ka sa channel at nag-click ng like, nakakatulong itong maipalaganap ang pilosopiyang ito sa mas maraming tao na nangangailangan makarinig ng isang bagay na gigising sa kanila. Ito ay isang paraan upang sama-samang makabuo ng espasyo para sa paglago, pagkatuto at pagbabago. Ang katahimikan at disiplina ay mga di nakikitang sandata, ngunit makapangyarihan. Kapag natuto kang gamitin ang mga ito, titigil ang mundo sa pag-distract sa iyo at gagabayan ka ng isang bagay na hindi nakikita ng sinuman, ngunit nararamdaman ng lahat, ang iyong pagiging matatag. At ang pagiging matatag na ito ang unti-unting magpapabago sa iyo upang maging isang tao na hindi na kailangang ipahayag ang sarili niyang halaga dahil ito ay nahahayag sa bawat kilos, sa bawat tahimik na tagumpay. Ganito ka magtutok sa sarili mo at mamamangha ang mundo sa resulta. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang pinakadakilang kaaway ng tao ay hindi ang panlabas na mundo, kundi ang sarili niyang kawalan ng kontrol sa loob.
Sinabi niya na walang tao ang malaya maliban kung siya ang amo ng kanyang sarili. At ang pahayag na ito ay nagdadala ng isa sa pinakadakilang aral ng Stoicismo. Ang tunay na kalayaan ay ipinanganak kapag natuto tayong kontrolin ang ating mga emosyon. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na sila ay malaya. Ngunit kailangan lang ng isang bagay na magkamali upang mawala ang kanilang balanse. Kailangan lang ng isang kritisismo, isang kabiguan, isang pangiinsulto at lahat ng kapayapaan ay naglalaho. Ipinapakita nito kung gaano tayo naging alipin ng pansamantalang damdamin at kung gaano pa tayo hindi tunay na natutong makilala ang ating sarili. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang mga tao ay reaksyonaryo sa lahat ng bagay. Kung may hindi sumasang-ayon, sumasagot sila ng galit. Kung hindi sila pinapansin, nararamdaman nilang sila ay pinapaliit. Kung may hindi na plano, naiinis sila. Ngunit itinuturo sa atin ng Stoicismo na ang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pagtugon, kundi sa pagpili kung paano tutugon. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagduduyan ng agos o pagkatuto lumangoy kahit maalon ang tubig. Si Marcus Aurelius ay nabuhay na napapalibutan ng mga pagtataksil, sakit at digmaan, ngunit hindi niya kailanman pinayagan ang panlabas na kaguluhan na tukuyin ang kanyang panloob na kalagayan. Sumusulat siya araw-araw upang ipaalala sa kanyang sarili na may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa panlabas na pangyayari. Ang kamalayan na ito ang nagpahirap sa kanya sa loob, kahit na ang mundo sa paligid niya ay tila nagigiba. Kinukumpirma ng modernong siyensya ang alam na ng mga Stoic. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong may higit na kontrol sa emosyon ay may mas mababang antas ng pagkabalisa, mas mahusay humarap sa stress at gumagawa ng mas matalinong desisyon. Ang pagpipigil sa sarili ay hindi lamang isang pilosopikal na birtud, ito ay isang praktikal na kasangkapan para sa buhay. Isipin ang mga sitwasyon sa araw-araw. May pumupukaw sa iyo sa trabaho, sinusubukang asarin ka o nagpapakalat ng negatibong impormasyon tungkol sa iyong imahe. Ang pinakakaraniwang reaksyon ay ang tumugon, ipagtanggol ang sarili o gumanti. Ngunit sa paggawa nito, ipinapasa mo ang kontrol ng iyong kapayapaan sa ibang tao. Kapag tumugon ka sa gitna ng galit, hinahayaan mong ang ibang tao ang magdesisyon kung paano ka dapat makaramdam. Ginagawa ng Stoic ang kabaligtaran. Nagmamasid siya, naiintindihan at pumipili. Hindi siya nananahimik dahil sa duwag, kundi dahil sa karunungan. Isang modernong halimbawa nito ay si Cristiano Ronaldo. Sa loob ng maraming taon, siya ay kinritika, kinumpara, minamaliit at inaatake sa publiko. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang pagtutok sa kung ano ang kaya niyang kontrolin, ang kanyang pagsasanay, ang kanyang disiplina, ang kanyang dedikasyon. Habang ang marami ay napapagod sa pagsubok na bigyang kasiyahan ng lahat, ginawa niyang panggatong ang kritisismo para sa pagpapabuti ng sarili. Ito ang pagpipigil sa sarili sa praktika. Hindi niya kailangang patunayan ang anuman sa sinuman, kundi sa sarili niya lamang. At ang resulta ay ang kanyang pagiging matatag ay mas malakas ang tinig kaysa sa anumang opinyon. Tulad ng isang Stoic, hindi siya tumutugon sa kaguluhan. Ginagamit niya ito bilang enerhiya upang lumago. Ang pagpipigil sa sarili ay isang tahimik na labanan at marahil ang pinakamahirap sa lahat. Ito ay ang paglaban sa pagnanais na makipagtalo kapag alam mong hindi ito sulit. Ito ay ang pananatiling kalmado kapag ang lahat sa paligid ay sumisigaw ng kawalan ng pag-asa. Ito ay ang pag-unawa na ang katahimikan ay madalas na mas makapangyarihan kaysa sa anumang salita. Ang pagpipigil sa sarili ay hindi kahinaan. Ito ay isang kalasag.
Kapag natuto kang kontrolin ang iyong mga emosyon, walang sino man ang makakapagmaniobra sa iyo. At ito ang nakakatakot sa mga tao, ang makakita ng isang taong hindi madaling matinag. Ilang beses mo nang sinira ang isang buong araw dahil sa isang maliit na bagay. Isang pagkaantala, isang hindi pinansin na mensahe, isang hindi inaasahang pangyayari. Ilang beses mo nang hinayaan ang kalooban ng iba na makaapekto sa iyo. Nangyayari ito dahil tinuruan tayong mag-react bago mag-isip. Ngunit kapag nagsimula kang obserbahan ang sarili mong damdamin, nagbabago ang iyong paghinga, luminaw ang iyong isip, at nagiging mas may malay ang iyong mga desisyon. Hindi sa nawawala ang mga problema, kundi humihinto kang maging bihag ng mga ito. Ang pagkontrol sa sarili ay isang pang-araw-araw na ehersisyo. Ito ay ang pagtingin sa loob at pagtukoy kung kailan gusto ng ego na dominahin ang katuwiran. Ito ay ang pag-unawa kung kailan nais ng galit na sumigaw ng mas malakas kaysa sa kapayapaan. Ito ay ang pag-alala na walang panlabas na bagay ang may kapangyarihan sa iyo maliban kung pahintulutan mo. Sumusulat si Marcus Aurelius sa kanyang sarili sa mga sandali ng stress. Kung may nakakainis sa iyo, ito ay dahil binigyan mo ito ng pahintulot na makaapekto sa iyo. At ang pahayag na ito ay parang salamin. Sa bawat pagkakataon na may nagpapawalang balanse sa iyo, ito ay dahil ipinasa mo ang kontrol ng iyong kapayapaan. May mga tao na hindi kailanman natututo nito at ginugugol ang kanilang buhay sa pag-react. Nabubuhay sila sa mga pagtaas at pagbaba, palaging nasa awa ng mga pangyayari. At sa huli, lilingon sila at matutuklasan na hindi kailanman sila ang nagpakadalubhasa sa kanilang sarili. Ngunit mayroon din namang pumipili ng mas mahirap na landas. Ang pagkilala sa sarili, pag-obserba sa sarili, at pagkontrol sa sarili. Sila ang mga nakakamit ng panloob na lakas na walang makakawasak. Ang pagsasanay ng pagpipigil sa sarili ay maaaring magsimula sa mga simpleng bagay. Kapag may nakakainis sa iyo, huminga ng malalim at maghintay ng kaunti bago tumugon. Kapag nararamdaman mo ang pagnanais na sumagot sa isang pangaasar, manahimik at obserbahan ang pagdaan ng impulsong iyon. Kapag may nagkamali, sa halip na magreklamo, subukang unawain kung ano ang matututunan. Sa bawat paggawa mo nito, pinalalakas mo ang kalamnan ng isip at kung gaano mo ito kadalas sanayin, ganun ito kalakas. Ang kontrol sa emosyon ang naghihiwalay sa mga basta nabubuhay lamang mula sa mga tunay na nabubuhay. Ang mga basta nabubuhay ay hinahayaan ng kanilang sarili na kaladkarin ng emosyon. Ang mga tunay na nabubuhay ay kinikilala ang mga ito, ngunit hindi hinahayaan ang sarili na dominahin. Ang pagpipigil sa sarili ay isang sining at tulad ng lahat ng sining, nangangailangan ito ng pagsasanay, pasensya at kamalayan. Ito ang kakayahang nagpapahintulot sa iyo kahit sa gitna ng kaguluhan na manatiling kalmado, nakasentro at malinaw ang isip. Hinarap ni Marcus Aurelius ang mga labanan sa mga digmaan, ngunit ang pinakadakilang labanan ay ang panloob. Alam niya na kung mapagtatagumpayan niya ang kanyang sarili, wala nang iba pa ang makakatalo sa kanya. At ganoon din sa sino man sa atin. Dahil kapag natuto kang kontrolin ang iyong mga emosyon, maaaring subukan ng mundo na hilahin ka pababa, ngunit hindi ka na nito muling makokontrol. Nauunawaan ni Marcus Aurelius na ang pagdurusa ng tao ay nagmumula sa pagtatangkang kontrolin ang mga kinalabasan. Sinabi niya na huwag mong hanapin na mangyari ang mga bagay ayon sa iyong kagustuhan, kundi hilingin mo na mangyari ang mga ito ayon sa kung ano sila, at ikaw ay mamumuhay ng mapayapa. Ang simpleng pagbabago na ito sa pananaw ay may kapangyarihang palayain ang isang tao mula sa habambuhay na pagkabigo. Mula sa murang edad, tinuturuan tayong sukatin ang ating halaga sa pamamagitan ng mga resulta, grado,
katayuan, itsura, salapi. Ngunit ang totoo ay halos wala sa mga ito ang ganap na nasa ilalim ng ating kontrol. Ang nasa ilalim ng ating kontrol ay ang pagsisikap, intensyon at dedikasyon. Kapag ang focus ay lumipat sa proseso, ang resulta ay nagiging isang bunga. Nagdurusa ang mga tao dahil naniniwala sila na magiging masaya lang sila kapag may nangyari, kapag nakuha ang pinapangarap na trabaho, kapag nagtagumpay ang relasyon, kapag dumating ang tagumpay. At sa pamumuhay sa ganitong paraan, ginagawa nilang isang karera ang buhay na walang katapusan. Ang stoicismo ay nagtuturo ng kabaligtaran, na ang kapayapaan ay dumarating kapag ginagawa mo ang iyong makakaya at tinatanggap ang susunod na mangyayari ng walang pagtutol. Ang pagtanggap na ito ay hindi pagiging sunod-sunuran. Ito ay karunungan. Ito ay pag-unawa na ang universo ay hindi umiikot sa iyong kagustuhan, kundi gumagana ito ng naayon kapag ginagampanan mo ang iyong papel ng may kapanatagan. Si Steve Jobs ay isang malinaw na halimbawa nito. Nang siya ay alisin sa sarili niyang kumpanya, maaari siyang sumuko sa sama ng loob. Ngunit pinili niyang magtuon sa kung ano ang kaya niyang kontrolin, ang kanyang pagkamalikhain, ang kanyang pananaw, ang kanyang pagmamahal sa paglikha. Inilipat niya ang kanyang atensyon sa proseso, hindi sa paghihiganti, at ang resulta ay ang muling pagtatayo ng isang bagay na mas dakila pa. Hindi niya hinangad na patunayan ang anuman sa sinuman, kundi ang gawin lamang ang kanyang mahal na may kahusayan. Ang resulta ay natural na dumating. Ito ang diwa ng pagtanggi ng Stoic. Kumilos ng may kasidhian, ngunit nang hindi nagiging alipin ng kinalabasan. Sa praktika, ang paglalapat nito ay nangangahulugang pagtutok ng iyong enerhiya sa kasalukuyan. Ibig sabihin nito, magtatrabaho ka ng may tutok pero walang pag-aalala. Nangangahulugan din ito ng paglaan ng sarili sa iyong ginagawa nang hindi umaasa sa papuri o sa agarang resulta. Pinaalala sa atin ni Marcus Aurelius na hindi mga bagay ang gumugulo sa kaluluwa, kundi ang pananaw natin sa mga ito. Kapag binitiwan mo ang pagnanais na kontrolin ang magiging resulta, matutuklasan mong napapalitan ng gaan ang pagkabagabag at napapalitan ng pagiging matatag ang pagmamadali. Kaya naman, isang simpleng hamon ang maaaring makapagpabago sa iyong relasyon sa buhay. Pumili ng isang bagay na karaniwang nagdudulot ng pag-asam, maaaring isang proyekto, layunin o ugali, at sa loob ng 7 araw, ituon lang ang sarili sa proseso. Ibigay ang iyong makakaya araw-araw nang hindi iniisip ang kalalabasan, nang hindi binabanggit ito kahit kanino, at nang hindi naghahanap ng pagkilala. Sa pagtatapos ng panahong ito, mapapansin mong gumagaan ang pasanin at sapat na ang simpleng kagalakan ng paggawa. Sa kalagayang ito, nagpapakita ang tunay na kapayapaan at dito nadidiskubre ng isang Stoic ang kanyang kalayaan. Ang buhay ay isang paglalakbay ng patuloy na pagkatuto at ang pag-unawa sa kung ano talaga ang nasa loob ng ating kontrol ay isa sa pinakamalaking hakbang tungo sa kapanatagan. Kapag nagsimula tayong kumilos ng may presensya, pagtanggap at layunin, mas nagiging malinaw ang lahat ng bagay sa ating paligid. Ang mga hamon ay hindi na nagiging kalaban at nagiging guro. Ang oras ay humihinto sa pagiging kaaway at nagiging isang matatag na kakampi. Sana ay maging inspirasyon ang nilalamang ito para harapin mo ang araw na ito ng may mas matinding kapanatagan, mas malinaw na pag-iisip at mas malalim na pag-unawa sa iyong mga pasya. Salamat sa pagsama sa akin at inaasahan kong makikita kita sa susunod na video.